Ah, nakalagay dito, ang busy ng ating bida. Kayod marino at literal na lagare o hilong talilong nga, lagare ang ganap ngayon ng nag-iisang Norman Mangusin. Kung ang iba bida sa pelikula, pabango o kape ang iniendorso, ang bida natin ngayon sa Paranaque, magkasunod na kaso ang inatenan. May pa back-to-back cut combo meal si Mayor ngayon sa korte. Unjust vexation, ayun, kaunting asaran kay makagago. Usurpation of authority uniform dahil mukhang bawal pala ang costume play ng uniforme. At syempre consistent ang bida, not guilty ang pasok. Pwede nang pang best actor, hassle kung hassle, walang bakasyon ang lodi nyo. Keep safe everyone, bawal ang mag-vex. Ayan, no? Yung idol nating milyonaryo, walang kasama, no, napaka napaka lonely. May saltek na sa ulo yan si Skywalker, sabi ni Thunder. Ate Virgie, ma-share ko lang, may BFF akong Muslim, hindi nila kinakain ang isdang walang kaliskis, but they do eat any kind of seafood. Ayun. Yes, Mac, totoo. Oo, pati aso. Ayun. Diba? Na ano ko na, pati aso. Ate Agnes, true Macmac, di dapat binibideo pagdating sa ganyan. Oo nga pala, tama. Kasi yung aking kapatid may aso siya. Ah, ano ba yung Shih Tzu ba 'yon, yung aso niya? Ah, basta nasa mall kami noon tapos parang merong mga kababaihan sa escalator. Parang takot na takot sa aso. Kalapastanganan sa mga Muslim yan, di biro ang mga ganyan. Kaya nga lapastangan tong si Alex Pabella. Sa bagay, siya naman mapapahamak diyan kung makarating talaga yan sa Muslim affairs. Kung may makapansin sa kanya na mga Muslim na makita ang kanya mga katarantaduhan, naalala niyo yon si Doc Ron, 'di ba? Kinasuhan niyo ng grupo ng mga Muslim sa Davao ba? Davao? Hindi ko matandaan kung saan kinasuhan yun si Doc Ron dahil nga sa paglapastangan niya sa mga Muslim. Yun. Itong isang lapastangan na si Kulaong, ah, aping-api ang galawan no? Kala mo luging-lugi sa negosyo sa nangyayari sa buhay niya di kawawa, 'di ba? Siya naman ang may kagustuhan niya na magmukhang kawawa. Lulugo-lugo. Talagang lugmok nga po at hindi na kayang magbayad sa abogado. Kaya po wala siyang kasamang abogado nang humarap daw po sa korte. Ang hirap alam niyo sa totoo lang matibay pa din tong si Kulaong matibay ang apog at makapal talaga mukha. Ha? Mabait daw yan. Sino? Si Skywalker? Pakitang tao. Si Kulaong, pakitang tao lang din nung una na kunwari mayaman at makapangyarihan pero ngayon sa mga pinupuntahang hearing wala nang kasamang abogado. Kahit yung ninong niyang abogado na pro bono at ang bayad ay pangako, pangako yung bayad kapag nanalo sa kaso. Pero kapag hindi nanalo sa kaso, thank you. Yan ang galawang Kulaong. Ayan, mag-isa siya sa buhay, 'di ba? Napakalungkot ng ng buhay nitong si Kulaong. At ang isa pa pong kakaharapin na napakalaking problema ni Kulaong, eto nga si Kuya Erwin. Si Kuya Erwin, Erwin The Kings. Ayan, eto. Si Kuya Erwin po ay
nagdemanda na o magdedemanda na. Eto, nasa CICC siya eh. Nagpunta ng CICC si Kuya The Kings. Ayan. Eto. Ayan, eto, pumunta si Kuya The Kings kay Attorney Aboy Paraiso. Kay paring Aboy, ninong ni Piola yan eh. Ayan. Nakipag-usap na si Kuya The Kings dyan kay Attorney Aboy. At tingin ko tinuloy talaga ni Kuya The Kings yung kaso na tungkol doon sa hindi pagbabayad sa kanya ni Kulaong ng sahod. At siguro kasama na rin yung mga paninirang puri. Ayan. Nasa Sheraton si Kuya The Kings, pumunta pang Sheraton, no? Pamilyar ba ang place Kulaong? Daming laman na papers ang folder na yan, kaya damay-damay na kayo. Ika nga ng kanta, paa, tuhod, balikat, ulo. Habang tahimik ka ngayon, ako naman mag-iingay para sa iyo, Kulaong. Ayan. Eto na lahat yung magiging kaso mo. Hindi ka libre, bata. Nya! Pamilyar ba ang lugar nito? Dito ka dinampot. Abangan mo, ongkola. Ayan. Sineryoso talaga ni Kuya The King. Sino daw kasama ko sa CICC? Kay Attorney Aboy Paraiso. Siya para may clue ka, Norman. Galit na galit si Maming sa'yo. Abangan sa tamang oras at panahon, malalaman mo din lahat, Boy Tuspok. At yun na nga ang nangyari. Ayan, Day 2 na talaga to, Kulaong. Paramdam ka naman. Oplan, Kulaong. Doon siya natulog. Kasi kung uuwi pa siya ng Chaong, malayo. Doon siya natulog sa Sheraton. Kasi bumalik siya ulit dito sa CICC. Ayun, nawawala si Kulaong. Ayan na. City Hall ba to? City Hall, ano? Iikot ang puwet mo sa akin ngayon, Kulaong. Abangan mo sa June 10, the full story, walang taguan, ha? Ayan. Sabay Norman, dito ko ngayon dito sa CICC, Attorney Aboy. Nya! Ha? June 2, 2026. Baka sabihin mo, Kulaong, edited na naman to. May mga information lang ako na hindi po pwedeng ilabas. Baka makatakbo ka na naman. Abangan mo, bata. Let's go! Yari ka dito, Kulaong talaga. Tago ka na sa tumbong ng ano mo. Kaya ng tumbong. Tumbong mo. Alam mo, ha? Boss. Yun, Patay ka, Kulaong. Yari ka na naman. Gunggong. Tumatawag na. Ito na kami. Kaya. Collaboration. Patayin ko na. Investigation Division. Patay ka.
Hello, Kulaong. Wait for me. Mag-check in lang ako. Tada. Talagang pumunta ng Sheraton eh. Oh. Ayan, no? Hmm. Ginagaya si Kulaong talaga eh. Oh. Kuhang-kuha eh. Oh, ayan, nagsama pa sila. Oh. No, 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 no. Ala na, mukhang magkakatotohanan na talaga. De-demanda talaga. De-demanda talaga. Eh, ito tayong Kulaong eh. Sakang. Ayun. Di yan pa yung mga problema ni Kulaong. Diba? Kasi makanlaway ng aso ang bawal maidikit sa kanila pero pwede mag-alaga outdoor. Okay. Dapat mag-viral yan para madala si Alex Pabella. Kuya Erwin, Pagunsa, hello po. Pritz Wiland, hello po. Kurimao, tama Mac na kagustuhan ni Kulaong ang nangyayari sa buhay niya. Yan ang bunga ng kayabangan niya. Ayun nga po. Akala kung ano ang Kula, binaliktad lang pala ang Kulaong. Yun nga po. Ate Agnes, talagang patong-patong na kaso ang kinakaharap niya ngayon. Siya naman ang may gusto niyan. Nag-angas kasi. Di na lang kasi nanahimik eh, no? Ate Agnes, tuwan-tuwa. Ate Katrina Love, nakakatawa yung nakatulog. Di na makapagsabi si Tito Norms ng yan, tanga. Busy sa pagharap sa mga kaso niya. AI yan, tanga. Yun pala yun, Ate Agnes. Pero may nakatulog sa kasino si Kulaong. Dito lang eh, oh. Kawawang kawawa na eh. Oh. Ayan oh, katulog oh. Mukhang may tululaway pa eh. Mukhang may tululaway pa dyan si Kulaong eh, no? Be careful with what you wish for, di ba? Wala namang kaginhawahang nararamdaman ngayon si Kulaong. Yun naman ang talagang katotohanan at hindi po talaga naman makakaranas na yan ng kaginhawaan. Kasi nga po, bukod sa winalanghiya ang mga magulang, winalanghiya ang mga kapatid, winalanghiya po yung mga taong tumutulong sa kanya noon. Lalo na ang mga 5 mommies. At balita ko rin, yung pong mga magkakaso sa kanya ng mga OFW, mga mommies, ay nakauwi na po ng bansa. At yun, nilalakad na po at inaasikaso na po ang mga demanda na ibibigay po sa kanya. Kinakasuhan na po si Kulaong. Kaya ano yan, napakarami po talagang problema ni Kulaong at di ba? Gusto niya yan eh. Di ba? Bahala siya sa buhay niya, di ba? Ginusto niya yan eh. Naghamon siya eh. Pero may hamunin ba naman niya si Makagago? Sa follower pa lang eh, sibak na siya eh. Di ba? Sa pera, wala naman siyang panama sa pera ni MG. Sa pamilya lalo, wala naman siyang pamilya. Kuya Elmer, sabi nga ni MG, simula pa lang yan sa mga kakaharapin niyang kaso dahil sa kayabangan niya. Ayun nga, Kuya Elmer. Kaya ano po talaga, good luck kay Kulaong at galingan niya pa. yun ang tamang word. Galingan mo pa, Kulaong. Ala ka na talaga. Kasi lagpasang buwan na din naman talaga hindi siya nagla-live. Di ba? Dati nung bagong laya, hindi nakatiis.
nag-live after ng 1 buwan. Ngayon, wala na talaga. Wala na talagang live. Hindi na talaga nag-live at wala na po talagang live ang nag-iisang kulaong ng Philippine Socmed. Ikaw ba naman makalaban mo si Makagago, magla-live ka pa ba? Yan ang mahirap no sa kasi minaliit ni Kulaong si si MG. Dapat talagang bigyan ng aral yan ng matauhan. Yun nga po. Totoo naman, di ba? Yan po talaga yun. Siguro ngayon natatauhan na yan, kaya lang it's too late. Wala na. It's too late. To be it's too late. Ayun na. Kay Casper, wala namang na kay Casper no? Parang ginamit lang din ni Alex Pabella. Parang kunwari lang siguro kinuhang trabador. Pero ewan natin kung kinuha nga ba talaga. It's too late to start pretending. Goodbye na lang kay Kulaong. Talagang pang goodbye yun Wala hindi wala talagang forever, no. Akala kasi ni Kulaong forever siyang makakapambudol. Akala niya forever siyang makakapanggago. Akala niya forever siyang makakapaghari-harian kunwari. Dapat nung nakitang tulog, ini-stretcher no? Ini-stretcher tapos hindi na, ang ginawa, isinugod sa pinakamalapit na sementeryo, hindi sa pinakamalapit na ospital. Sayang. Dapat pala sa mga makakakita kay Kulaong na natutulog po sa sa casino, dalhin niyo po sa pinakamalapit na sementeryo agad-agad. Blink Hernandez, gawin ni Kulaong, total marunong naman siya maggitara, magsuot siya ng salamin na pinapamigay niya, tapos pumwesto sa labas ng simbahan nang nagigitara habang may katabing lata. In short, mamalimos. Kurimaw, masyado niya kasing minaliit. Masyado niya kasing minaliit ni Kulaong si MG, pati na ang mga Lopez. Ayan, bagsak siya sa kangkungan. Ate Agnes, wala na talaga yan, Mac. Tama yung sinabi mong hilahod na. Ate Princess Gallardo, waiting na lang talaga akong makulong yan. Ako talaga naniniwala, doon papunta yan. Wala namang ibang patutunguhan yan kung hindi kulungan. Okay. Swerte naman niya kung hindi yan makulong. Ngayong taon na ito. Makukulong at makukulong po yan ngayong taon na ito. Hintayin lang natin. At mabagal lang po talaga ang galaw. Pero makukulong at makukulong po yan. Juanito Mendoza, Idol Mac, akala ko ba pinanganak siyang mayaman? Opo, pinanganak po siyang mayaman sa libag. Sa libag po, hindi lang po natapos yung word. Hindi lang natapos yung pagsasalita niya. Sabi niya, ako'y pinanganak na sobrang yaman. Pero yung kasunod nun, sa libag. Parang si Norms ang naggamitan lang sila ni Skywalker. Pwede. Yes, dun sa ibang kaso, damay. Lalo sa mga OFW. Kasi kay Dong bumabagsak yung pera. Hindi lang po natin pwedeng sabihin o ipaalam kung sino po yung mga umuwi kasi baka mapaghandaan ni Kulaong. Pero nakarating na po sa atin kung sino yung mga umuwi para po lakarin itong mga kaso ni Kulaong. Malalaman nyo din naman yan. Siguro, baka malay natin, may mga mag-vlog sa mga darating na, na araw patungkol dyan. Para sabihin kung sino yung mga nagkaso kay Kulaong. Maganda yung galing na lang sa iba kasi para para hindi yung magulo o maabala yung pagkakaso ng mga umuwi po na mga mamis. Mayaman nga siya, scammer lang.
Hindi siya mayaman. Mahirap lang siya. Mayaman siya sa libag. Tapos scammer. So yun lamang po, ako po yung magpapaalam na sa inyo dito sa ating live stream na ito. Thank you po sa pagsama nyo sa akin at ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Salamat sa lahat ng mga tropa pips natin na mga pumunta po ngayong oras na ito. Fritz Wieland, ayan, salamat. Ate Agnes, John Galbel, Kuya Elmer Balilo, Katrina Lab, Ate Glenn Magramo, Ate Ira, Kuya Henry, Mami Bex, Kenkel, Big Mama, Macha Mochi, Ate Michelle. Hello po sa inyo ha. Salamat. Ate Virgie Badjola. Ayan. Salamat po. Kuya Ramil Cruz at Gary Caba. Ayan. Kila Erwin Pagunsan. Hello po. Ate Ayumi, kanina nandyan si Ate Ayumi. Salamat. Corimao. Shoutout sa lahat ng ating mga tropa pip sa Kulaong Time. Ayan. At si Kuya Henry, baka nakatulog na si Kuya Henry. Sino pa ba? Sila Modern Parents. Ayan, shoutout po. Babay na po sa inyo ha. Ate Agnes, salamat. Good night po. Thank you. Babush. Ayan. Bye-bye po.